Totoo, kagyat ang balitang ito. Naghahanda si Vladimir Putin ng bagong mobilisasyon sa Rusya para sa posibleng mas malawakang digmaan. Ito ang konklusyon ng ilang eksperto batay sa mga bagong hakbang ng Kremlin. Kamakailan, opisyal na inanunsyo ng Roskomnadzor na simula Abril 1 tuluyan nang ibabawal sa Rusya ang Telegram, YouTube at WhatsApp. Bilang kapalit, inaalok sa mga Ruso ang isang sentralisado at mahigpit na kontroladong mensahero ng Federal Security Service na tinatawag na MAKS. Ang pagharang sa social network ay layuning putulin ang alternatibong komunikasyon, impormasyon at koneksyon sa labas ng pamahalaan. Sumusugal ang Kremlin dahil ginagamit ng mga sundalong Ruso ang Telegram sa frontline para magkomunikasyon. Pero pinapayagan din nito ang mga komandante na magtago ng detalye mula sa mas mataas na pamunuan. Pero anumang social network na hindi hawak ng mga autoridad ni Putin ay lugar din ng komunikasyon ng mga nagpoprotesta. Hindi lang iyon. Ngayong araw, ipinasa ng State Duma ng Russian Federation ang isang nakakagulat na batas. Simula ngayon, tanging si Pangulong Vladimir Putin ng Russia lamang ang may natatanging karapatan na magtakda ng mga pagkakataon kung kailan dapat ganap na i-block ng Federal Security Service ang anumang uri ng komunikasyon. Kasama rito ang mobile na komunikasyon, internet at maging ang radyo at telebisyon. Oo, ngayon ay kaya nang patayin ni Vladimir Putin mag-isa at kahit kailan ang internet at mobile na komunikasyon sa buong Russia. Siguro, alam nyo na kung bakit kailangan ni Putin ng ganitong kontrol. Hindi lang ito tungkol sa social media, kundi sa pagpigil ng protesta. Ano ang sanhi ng protesta sa Russia? Siguro, itanong nyo, maging tapat tayo. At malinaw na naghahanda ang Kremlin ng panibagong alon ng mobilisasyon. Sa episode na ito, ikukwento ko kung ano-ano ang mga palatandaan na nagpapakita nito. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago magsimula, mag-subscribe, mag-like, mag-comment sa episode na ito at i-follow ang aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa description ng video kung saan agad naming inilalathala ang mga balita. Dumarami ang palatandaan na naghahanda si Vladimir Putin para sa bagong mobilisasyon. Ngunit natatakot din siya sa posibleng protesta. Ang pinakasikat na mga social network at messenger na Telegram, YouTube at WhatsApp ay tuluyang titigil ang operasyon sa teritoryo ng Russia simula Abril 1. Sa ngayon, nililimitahan ng mga autoridad ng Russian Federation ang operasyon ng mga ito. At sa totoo lang, mahina na talaga ang kanilang serbisyo. At iniulat na simula Abril 1, magsisimula ang Roskomnadzor ng total na pag-block ng mga messenger sa buong bansa, kagaya ng ginawa nila sa Instagram at Facebook. Ayon sa ulat, hindi na raw maglo-load ang app na Telegram kahit sa mobile networks o sa mga fixed internet systems. Kasabay nito, sinimulan na rin ng Roskomnadzor ang total na pag-block ng lahat ng VPN services at iba pa. Alam na ng lahat na nagpasya ang Roskomnadzor na i-block ang mga nabanggit na social media networks. Sa Roskomnadzor, kabaliktaran ang nangyari. Sinabi nilang hindi sumusunod sa batas ng Russia ang mga messenger. Hindi pinoprotektahan ang users laban sa scammer at hindi lumalaban sa terorismo. Pero sa totoo lang, tumanggi lang talaga ang lahat ng mga messenger na ito na bigyan si Vladimir Putin ng access sa mga usapan ng mga user. At talagang nadismaya si Vladimir Putin dito. Para maintindihan ninyo, noong Pebrero 16 iniulat ng moderation ng Telegram na nakapag-block sila ng mahigit 200 at 30,000 na grupo at channel sa loob lamang ng isang araw. Sa loob lamang ng isang araw, mula sa simula ng taon, higit 7 milyong grupo at channel na ang na-block ng administrasyon ng messenger na Telegram. Ngunit para sa Roskomnadzor, hindi pa rin ito sapat. Muli nilang sinabi, pakinggan ninyo, hindi naman ito ang hinihingi namin sa inyo. Ang hinihiling lang namin ay bigyan ninyo ng access ang Federal Security Service sa datos ng mga Ruso. Ibigay nyo lang sa mga taga-Federal Security Service ang access sa mga usapan ng mga Ruso. Bakit pa kayo nagbablock? Nakikiusap lang kami. Formal lang naman ang dahilan. Kasabay ng mga limitasyong ito ay may usap-usapan ng bagong mobilisasyon at nalalapit na eleksyon sa State Duma sa Setyembre 2026. Klaro na gusto ng Kremlin pigilan ang negatibong damdamin na kumakalat sa mga messenger. Pero ano ang iniaalok ni Putin sa mga Ruso bilang kapalit? Siyempre, ang pambansang messenger na MAKS at dito
ay ipapaalala ko lang ng mabilis na simula pa noong Setyembre 1, 2025, ang MAKS Messenger ay dapat naka-pre-install bilang default sa lahat ng bagong smartphone at tablet na ibinebenta sa Russia. Sa huli, para sa mga Ruso, iniwan nila ang tinatawag na whitelist ng mga serbisyo. Ito ay mga serbisyo tulad ng Gosuslugi, Yandex, Browser, Vkontakte, dalawa Geographic Information System, itong messenger na MAKS at iba pa. Talagang lahat ng mga app na ito ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ng Kremlin. At anumang salita na sinabi sa mga messenger o app na ito, anumang pag-uusap, lahat ng ito ay nakikita ng Federal Security Service at maaaring i-block. Bawal na ang ibang messenger at app. Messenger Max lang ang pinapayagan sa paaralan, institusyon, negosyo at BP. Sa huli, inihahambing na ng mga tao ang Russian Max sa WeChat ng China, kung saan pinagsama-sama ang iba't ibang serbisyo. Lahat ng ito ay kontrolado ng Partido Komunista ng China. Heto na ang pinakakawili-wiling bahagi. Lahat ng mga paghihigpit sa komunikasyon at internet sa Russia ay maaaring bahagi ng paghahanda para sa bagong alon ng mobilisasyon at mas malawak na labanan. Sa ngayon, isinasagawa na ng mga Ruso ang pangkalahatang mobilisasyon na hinati sa dalawang linya. Walang takdang panahong pagtawag para sa sapilitang serbisyo at pagkuha ng mga reserbista para sa proteksyon ng mga kritikal na infrastruktura. Sa huli, lahat ng karapat-dapat na Ruso ay maaaring kilalanin bilang mga reserbista. Dito, may ilang layunin agad ang mga espesyal na ahensya ng Russian Federation. Una, aktibo sa social network ang mga grupong nagpoprotesta na iniiwasang matuklasan ng Federal Security Service. Ang pag-block ng messenger ay nililimitahan ang access sa impormasyon at sariling pag-oorganisa ng protesta. Pangalawa, sa mga unit ng militar ng hukbong sandatahan ng Russian Federation, magiging imposible ang koordinasyon ng mga panawagan ng mga conscript o pakikipag-ugnayan mula sa labas, halimbawa sa mga programang Ukrainian para sa pagsuko. Ngayon, may ilang mananakop na Ruso na nakakahanap ng impormasyon sa Telegram, nakakakontak sa mga ahensya ng Ukraine, sumusuko at nabubuhay. Pero kapag na-block ito, hindi na nila magagawa iyon. Dapat din nating tandaan ito. Sa katunayan, ang mga namobilisa sa Russia ay ganap na napuputol sa ugnayan sa labas ng mundo at maging sa kanilang mga kamag-anak. Dahil dito, mas madaling kontrolin ang grupong ito at pwede mo nang sabihin sa kanila ang gusto mo. Maniniwala sila, sabihin mo na lang na nasakop nila ang Ukraine. Sa NATO, sinabi raw na bobombahin lahat, pati Moscow. Paano naman masusuri ng mobilisadong tao na ito sa Max kung lahat ay binablock nila? Dagdag pa si Putin, pero nauuna lang ako. Pwede niyang patayin ang anumang mobile na koneksyon, internet. Mamaya ko ipapaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito. Talagang nabigla ako dito ngayon. Sa halip na bawal na plataforma, tulad ng Federal Security Service, itinataguyod nila ang sarili nilang bersyon. Pinapayagan nitong kontrolin ang aktibidad, tukuyin ang nagpoprotesta, at suriin ang ugali ng sibilyan at militar. Isa itong estratehikong paraan. Ibig sabihin, inihihiwalay ng Russia ang sarili, pinupukaw ang lipunan laban sa mga kaaway at ipinapaliwanag na ang mga kaaway ang unang umatake. Mahirap itong patunayan. At sa sitwasyong ito, lahat ay nagtuturo sa digmaan. At hindi lang ito tungkol sa pag-block ng mga social network at messenger. Isa lang ito sa mga salik. Ngayon inuugnay natin ang iba pang katotohanan. Alalahanin ninyo, hindi pa ganoon katagal ang nakalipas nang ginanap ang demonstratibong pagsasanay na sa PAD 2025 sa Belarus at doon ay sinanay ang mga senaryo laban sa silangang pakpak ng NATO, mga bansang Baltiko at Scandinavian, kasabay ng mga naval maneuvers sa Baltic at Atlantic. Inanunsyo ng NATO na pinalalakas ng Rusya ang nuclear forces at nagtayo ng bagong military base sa hangganan ng Finland. At sa lahat ng panahong ito, nakikita sa Europa ang mga Russian drone na malinaw na nangangalap ng impormasyon. At ngayon, aktibong hinahati ng Kremlin ang lipunan sa mga ganitong uri ng militar na klase. Pinapangakuan ang mga conscript na maglilingkod lang sa sariling hangganan. Pero tandaan, itinuturing ng Kremlin na kanila na rin ang mga sinakop na teritoryo ng Ukraine. Pwedeng ipadala ang conscript sa Ukraine at sabihing, para ka pa ring nasa Russia, hindi ka talaga sa Ukraine. Pinapangakuan ang mga reservist na magbabantay lang ng kritikal na infrastruktura, ngunit ang Zaporizhia Nuclear Power Plant na sinakop ng Russia
ay itinuturing ding kritikal na infrastruktura ng Russia, ayon sa paniniwala ng Kremlin. At para sa mga kontrakwal, pera lang ang ipinapangako sa kanila. Sa papel, ang bilang ng hukbo ng Russian Federation ngayon ay 2 milyon. Opisyal na nakapag-recruit ng 1.8 milyon at sa bilang na iyon, 700,000 ay nasa Ukraine. Kulang sila ng 400,000 sundalo at kailangan din ng puwersa para depensahan ang 7,000 pasilidad ng industriyang depensa ng Russia. Nagbabanta ng krisis ang mga pagkalugi sa harapan kapag umabot sa 50,000 kada buwan, lalo pat may pag-atake rin sa likuran. At kamakailan lang, inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at ni Ministro ng Depensa Mikhailo Fedorov na umaabot na sa 35,000 patay at sugatan ng mga Ruso ang naitatala ng sandatahang lakas ng Ukraine kada buwan. Ngunit ang layunin talaga ay umabot sa 50,000 Ruso kada buwan. Ito na ang kritikal na punto kung saan hindi na kayang punan ng Russia ang kanilang mga pagkalugi. Kaya huwag na nating isipin ang pagbuo ng reserba. At sa kasalukuyan, upang maiwasan ang malawakang kilos protesta sa Russia, hinahati-hati nila ang mobilisasyon. May conscript, reservist, kontrata. Mukhang voluntaryo ang sistema, pero sa totoo, hindi naman. Pansinin niyo lang kung ano talaga ang nangyayari, kahit na ito ay binalot sa magandang pakete. At kung ang bagong alon ng mobilisasyon sa Rusya ay tila gawa-gawa pa rin sa inyo, bibigyan ko kayo ng huling argumento. Ngayon, inaprubahan ng State Duma ng Russian Federation ang batas na nagbibigay karapatan sa Federal Security Service na i-block ang anumang komunikasyon sa Rusya base lang sa isang utos ni Pangulong Vladimir Putin. Agad na sinuportahan ang dokumento sa ikalawa at ikatlong pagbasa ng walang diskusyon, tumagal lang ng 3 minuto. Ipaliwanag ko ngayon ang ibig sabihin nito. Simula ngayon, may natatanging karapatan si Vladimir Putin na magtakda kung kailan maaaring i-off ng Federal Security Service ng Russia ang anumang komunikasyon sa bansa. Si Vladimir Putin lang ang may kapangyarihang ipatigil anumang oras ang internet at mobile na komunikasyon sa buong bansa. Karaniwan, ginagawa ito kapag natatakot sila sa biglaang pagtaas ng mga protesta. Ang ganitong mekanismo ay mahusay na nagamit sa Iran nang ipadala ng rehimen ni Ayatollah ang buong bansa sa tinatawag na digital blackout. At nakakatuwang isipin na ang dahilan ng pag-block ng komunikasyon sa Russia, ayon sa Kremlin, ay di umano para sa proteksyon ng mga mamamayan at ng Estado laban sa mga lumilitaw na banta sa seguridad. Dito ako magtatapos. Ibahagi ang opinyon at konklusyon ninyo sa mga komento, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at mag-like kung nakatulong at naging interesante ang episode na ito. Maaari ninyong pasalamatan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na sponsorship subscription. Halimbawa, sponsorship sa YouTube, platformang Patreon, Buy Me a Coffee, PayPal, mga crypto wallet. Lahat ng detalye ay nasa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa anumang suporta ninyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.